Kasi hindi naman laging physical store eh. Yun yung pangit dito sa Philippines. Ang gusto lahat ng tao, ay maganda agad yung coffee shop. Maganda. Hindi, simula ka muna sa sa umpisa. Umpisa. Bahay ka muna. Ganun, para palaki ka ng palaki. Pero pagka gusto mo agad, nandito ka agad. Ako, hindi tatagal yung business mo kasi ito agad ang gusto mo. Wala, hindi mo pa nararanasan yung hirap eh. Oh, parang Dito ang pogi kasi pag may physical store eh, no? ang Pag pogi talaga, ang pogi. pogi tignan Oo, eh. pero ngayon, may online tayo. Mas pogi pag nakikita nila sa internet yung ano mo, yung mga product mo. Okay, may 300,000 kang kita every month. Kung gumastos ka naman, 290,000 ang ano mo, ang gastos mo sa isang 10,000 buwan. na lang. 10,000 na natira mo, di wala. Mas panalo pa rin yung tao na 20,000 lang yung sinasahod niya, pero ang savings niya is 15,000. Mas panalo pa yung kaysa sa'yo. Ang podcast na ginawa para mag-share ng informative, insightful at useful topics. Welcome sa Illustrados Podcast. Yung business kasi namin is yung car wash taka yung coffee shop. So, apparently yung ano namin, yung coffee shop namin is nawala na siya kasi nag-pandemic and hindi naman siya nalugi. Kumbaga, kinuha na yung ano, yung right way na para sa terminal, San Pablo Terminal. And meron akong sariling negosyo ko is yung ceramic coating ng mga sasakyan. So, yun talaga. So, bali, tatlo yon, coffee shop, tapos yung car wash, taka yung ceramic coating. Yan. Coffee shop, car wash, tsaka ceramic coating. Yun na yung business mo ngayon. Oo. Actually, dati meron pang Ano? ano, may water station pa, tsaka meron pang star supply sa isang lupa. Ay 1,000 square meter kasi yun eh. So, pinagkasya namin doon para masulit yung 30,000 na upa. Ang dami Yan. na palang business. Oo, ang daming business. No, ano, yun. Sige. Sinerte din. For 6 years to 7 years, yun yung ano. Siyempre, ano, step by step yan. Unang-una muna yung car wash. And then, after that, yung coffee shop, tapos yung ceramic coating, tapos yung vulcanizing, then yung water station. Year by year, meron. Nakaka-inspire Para, din yan sa iba, no? Paano niya siya oo. nasimulan? Paano niya siya nasimulan yung ano? Okay, sige, sige. Yung business kasi is yung car wash muna, which is yung tita ko muna nagka-handle. Kasi that time, nag-aaral ako. And after that, yung tita ko kasi medyo matanda na. Umalis na siya. Ako na ang pumalit naman yung tatay ko. Matanda na rin. And then after noon, ako na yung pumasok. Medyo para sa akin at that age, 20 lang ako no. 20 20. lang ako no. 20 Bata lang pa. ako no. Oh, bata pa. And then ito yung ano, ito yung medyo nagpahirap sa akin kasi parang alam mo yung parang nasa eroplano ka, tapos sundalo ka, wala kang kahit anong baluti o meron kang armas, binagsak ka na lang dun sa ano, sa eroplano. Then doon ka pumatak sa mga negosyong yun. Wala ka talagang alam kahit ano. I Oo, mean, para wala sasama nagtuturo. ka sa gera na wala kang bala. Oo. Walang kahit ano. Oo, wala kang bala. Wala kang bala kahit ano, parang hubad-hubad ka lang. Ano gagawin mo sa gera, di ba? Oo. Yun. Kasi yung tita ko, yung tatay ko, hindi ko naman ano, may mga iba pa kasi yung business na outside San Pablo. So, yun ang kanilang ano, hindi ko sila mahinga ng tulong. Sa ano naman, sa pera, walang problema, nakakahingi ako ng tulong. Pero sa experience kasi, wala pa eh, that time. Wala pa talaga. It's ano na, 4 to 5 years na yung nakakalipas. Then, yun, ako lang lahat. Ako yung humubog sa sarili ko right now. Hanggang ngayon, Oo. naging, oo. Para nahinog sa pilit. Nahinog Oo, sa... nahilo ko sa pilit. Ako na yung naghinog sa sarili ko. Everyone, hi, my name is Lance Irvin P. Jimeno. I am a licensed financial advisor of AXA Philippines and unit manager na ni AXA din. Kaya ako yung mag-handle dun sa mga ibang financial advisor. So, ano lang ako dito, bago lang din ako, mga 1 year, 1 year pa lang. Yan. So, yan, kung meron kayong mga business nyo na medyo nahihirapan kayo and para makatulong din ako sa inyo kasi once yung ano kasi nagpapahirap talaga sa mga Pilipino is hindi sila handa pagka yung emergency andyan na. Okay, nagsasuffer na yung mga businesses nila and everything. Okay, Kaya, bihira yun. yung ano bihira yung financial advisor na meron ding sariling business. Yap. Kasi may Kasi yung iba, experience din. Hmm. anong nangyayari sa iba, financial advisor muna and then when the time goes by, saka sila nagkakaroon ng ng business. Oo. Hirap talaga sa umpisa eh. I mean, nagbi-business ka tapos nag-aaral ka. Oo. Medyo papabayaan mo yung business mo pag ganun. Oo, ganun. Eh, time management lang. Yun yung pinaka talaga. Kasi once na kunyari, na-build ko na kasi yung ano ko eh, yung tao ko.
kumbaga nag-leverage na ako, tol. Oo. Carl, Oo. nag-leverage na ako. Hindi na ako gumagawa ng mga gawain ko eh. So, another source of income because inflation and recession nandito na sa Pilipinas eh. 'Di Oh, ba? nag-invest ka rin Kaya, ba? Stock market? hindi pa ako nagda-direct kasi Okay. syempre, pinaka-safest talaga is insurance kung hindi ka wala kang lakas ng loob. Kasi Mm. hindi na ikaw magda-direct eh. Kumbaga yung Oo. fund manager na eh. Yan. Yan. Okay, pag-usapan natin yung insurance pala. Marami hindi nakakaintindi Oo. sa insurance. Yung iba sa tingin nila insurance, ikayayaman nila, investment vehicle para yumaman. Explain mo kung paano gumagana yung insurance, lalo sa Kasi mga business. yan, sa Mm. mga nanonood ngayon na Pilipino, okay? Ito yung sa inyo. Ito yung hindi ito yung typical na ay sabi nung insurance agent ko, ito yung magpapayaman sa akin. Hindi guys. Kumbaga ito yung nakasuporta sa inyo para pagtandaan nyo, okay, something na may emergency fund kayo, magkakaroon kayo ng emergencies, may makukunan kayo. Okay, hindi tayo magpapayaman sa inyo. Yung sarili niyo magpapayaman sa inyo. Mag-create kayo ng madaming source of income para makakuha ulit kayo mga plan na kagaya ng sa mga insurances para yung by the time na mag-retire na kayo, meron kayong mga retirement fund. Hindi na kayo kikilos para sa pera. Let the money work for you and wag na ikaw kasi eto sa mga OFW na nakikinig right now, kayo, nagtatrabaho kayo ngayon. Okay, tapos pag uwi nyo, yung typical na OFW, bro, di ba, nagbi-business. Oo, After, oo. so, ang Yung tawag pera doon, nila, ibubuhos nila sa puhunan, oo. mag-business na. Mm. So, ganun din. Oo. Bumalik ka lang dun sa pagka 20 years old mo, 30 years old mo, another hirap na naman. Hindi ka retired. Okay, kasi nagsimula ka ulit. Okay, kaya ang payo ko dyan sa mga OFW dyan, ngayon pa lang na magkakaroon kayo ng pera, invest na kayo dun sa businesses and invest kayo sa mga insurances. Para by the time na kayo ay tumanda na, hindi na kayo magtatrabaho para sa pera. Yan. So, yung Oo, yun. insurance, yan, nakakatulong lang siya. Hindi siya yung magpapayaman talaga talaga sa iyo. Pero kung maaga ka magsisimula, okay, yung anak mo, kinuhanan mo ng insurance, by the time na mag-retire siya, nasa around 10 million, 20 million, baka yun na nga yun na yung nagsasalita tayo, yayaman din talaga tayo. Pero once na ikaw nagsimula ka 60 years old, probably baka pamana mo na lang din yun. Yan. I guess sabi nila, di ba kapag bata ka pa, maliit lang yung premium ng insurance. Tama ba? Yep. Mas Pag mas mas bata ka. ma- mas bata ka. Okay, pag mas bata ka, pwede pa kang 1,000 pesos, 2,000 pesos eh. Ayun. Pag tumanda ka na, let's accept. Accept natin 'yon kasi hindi naman natin fault pero hindi tayo nagsimula kasi ng maaga eh. Kaya 'yun nang medyo drawback doon. Kung nagsimula ka ng maaga, mas maganda, tapos ka na, wala ka nang iisipin. Okay, pero pag tumanda ka na, 'yun talaga. Meron kasi ako mga client, minsan quarterly ang premium 100,000. Sobrang tanda na kasi. Oo, 100,000. Grabe naman Oh, yun. 'di ba? Sobrang tanda kasi 69, 68 years old na eh. Siyempre, pag binigyan mo ng mababang premium yun, tol, siyempre, mayaman. Baka Oo. mamaya makukuha lang 1 million, magreklamo. Kailangan naka-suited talaga. Okay, dapat fit. Okay, Fit kaya doon sa pala. tao. Mm. Kaya siya Depende sa gusto ng tao. Yan. Mm. Sa isang sales, para sa isang salesman, pagiging advisor, Mm. paano yung technique mo sa selling? Paano mo kino-close yung sale ng potential customer? Kasi kailangan ko rin yan sa business, paano mag-close ng sale. At kadalasan, nagsisinasabi nila, hindi ako bibili. Ang karamihan sinasabi, no, kaysa sa yes. Paano mo No, guys. hinahandle yun, di ba? Hmm. Okay, pag hinahandle ko yon is about na tinutulungan ko yung tao. Hmm. Okay? I'm adding value to them first before na nila ako, ma-appreciate nila ako. Kasi once na nakausap mo yung tao, di mo kilala, stranger, tapos inalok mo naman agad, something na hindi nila magugustuhan agad yon. Something na tulungan mo muna sila, okay? Sir, ano bang problem mo? Ganan, gusto mo bang tulungan kita through your finances? Kasi wealth coach ako. Hindi kita bebentahan. Oo. Gusto ko muna makita ko muna yung financial planning muna tayo. Gusto ko makita muna yung iyong mga budgeting tayo para alam mo kung saan mo kukunin at meron kang purpose para magsimula. Kasi para sa inyo din naman to, sir. Hindi naman para
sa akin. Oo nga. Kumbaga, tinutulungan ko muna siya, tulong muna. After that, and kung gusto niyang kumuha, 'di ba? Is sasabihin ko sa kanya, discussion ng product and something na naka-help sa kanya, okay tayo, pero pag hindi naka-help sa'yo, I won't bother you again. Parang gano'n sinasabi ko. Pero Pag, eh, hmm, pero ako sa sarili ko, talagang mako-close ko siya kasi nakikita niya na 'yung ano, na ano ko na siya, ano na siya sa akin. Kumbaga, tay tiwala trusted na. to. Trusted to, well coached talaga to kasi hindi siya nagbenta agad. Kumbaga, yung tanim ka muna, yung Oo. maging farmer ka, ay maging ano ka, maging farmer ka, tanim ka muna and something to follow na lang yung ano mo, yung mga commissions mo and everything, yung kikitain mo. Pero kung nakikita mo agad yung kliyente mo na tumataginting na pera na agad yung mukha niya sa'yo, sa mga mata mo, is off. Kasi hindi ka magtatagal sa business pag wala kang passion and purpose talaga sa ginagawa mo. Yan, Yun bro. din yung kakaiba ka Mm. rin sa mga iba. Kasi yung iba, pagka kinausap ka, ayun agad. Product agad. Product, tapos bumili ka na to, bumili ka ng ganyan. Ganun na Oo, agad. sa akin kasi yung aking ano, bro, tumaano ko lang talaga. Yung Mm. sinasabi ko, I am a financial advisor. Hinubog ako ni AXA na maging financial advisor. It's financial advisor, not a product seller. Oo, Once tama. na yung Kakaiba yun. advisor nagpunta sa'yo, tapos may dala-dala agad na product, hindi ka pa niya kilala. Ang alam niya lang mayaman ka. So sige, ito, product 10,000 pesos. Nagulat ka ngayon. Hindi mo pa alam yung Oo. finances. Inoperan mo na agad ako ng 10,000 na product. So, 'di ba? Suited talaga. Paano siya kung kukuha pa siya ng ano, ang kinuha niya sa is retirement fund. So wala na siyang budget para sa health insurance, 'di ba? Kung hati, 'di ba? Kung hati, yun yung ano ko, yung edge ko as financial advisor. Yan. Okay, para siyang ano, no? Pag ganun benta, para siyang networking. Bigla Oo, kang makita. networking talaga siya. Tsaka Ano pala masasabi mo sa networking? sa networking, itong ginagawa namin is hindi siya ano, related sa networking. Pero yung mga sales kasi, pwedeng i-connect na dun sa networking. Here in the Philippines kasi, yung networking, medyo napapangit ng ibang tao. Do you Oo. agree with that? So, Oo. napapangit ng ano, ng ibang tao. Kasi kung lahat tayo is pare-pareho yung ano natin. Kasi sa ibang bansa, bro, 'di ba, in demand talaga networking. Oo, Kasi MLM. hindi nila pinapapangit. Mm. Hindi nila pinapapangit yung reputation ng networking. Dito sa Pilipinas kasi, basta makabenta lang, nakapanloko ka na, okay na yun. Oo. Sale na yun. Okay, bragging rights na yun ng company mo. Hindi naman alam ng company mo, bragging rights ka nila, pero nanloko ka pala ng tao. Di ba? May mga kalala akong ganun. Hindi ko na lang din i-mention. Something na naghihirap talaga yung kanyang kliyente kasi lahat ng ipon na papunta dun, hindi naman nabenta yung Oo mga nga, ayun product. naman. Scam yun, Mm. parang scam. Doon na nangyayari yung scam. Kaya pag sinabi, networking ba yan? O mag-recruit ako ng Oo. tao, networking. Oo. Yun ang medyo, ano, sa Pilipinas kasi yun na yung tumatak. Pero networking is very, very good. Napakaganda niya. Huwag ka lang negative. Kasi, yun nga, pag negative ka sa mundong ibabaw na to, negative din talaga yung mapapapunta sa'yo. Higiting ka talaga. Mhm. Oo. Always be positive lang. Sa business Yan. mo ngayon, may mga business ka na tatlo? Yung ano, yung coffee shop kasi, pabukas pa lang ulit. Okay, Mm. pabukas pa lang ulit. Next year kasi hindi ko na siya binuksan ngayong November, December kasi unang-una, siyempre, mag-aasikaso ka pa ng permit mo, December na. Oo. Mag-aasikaso ka ulit ng January, 'di ba? So January na. So sa car wash naman 7 years na siya. 7 years na siya and kilalang kilala na siya dito sa ano, sa San Pablo. Okay, yan. Tapos yung EL coatings which is yung akin talaga. Okay, yung EL ceramic coating kasi EL kasi Eric and Lance yung tatay ko tsaka ako. Okay, yun Ah. yung kinoconnect ako dun sa car wash. Kasi syempre nasa car wash ka na, mag-offer ka pa ng iba. So yun yung Mm. sinarili ko. Okay, yun medyo malaki din ng kahit pa paano yung income. Pero ako yung EL ceramic coating na hindi ako nang loloko ha. Kasi Ah. iba kasi yung peke yung ginagamit na ano, yung sa akin kasi ano is, yung tito ko kasi nasa Japan. So doon talaga ano, pinapadala yun sa amin yung product na yun. Hindi ko na sasabihin kasi syempre medyo private lang yung product na yun. Pinapakita ko lang yun basta interested talaga yung client ko. Makikita nila yun. And yun, dami na. Minsan, isang client ko ng ceramic coating, yung tatlong sasakyan niya, pinagawa niya agad. Kasi
Unang-una, tinetesting ako doon ng client ko kung maayos ang gumawa. And then follow. After sales tayo. Yun ang importante. Yun. Galing Japan pa yon yung Yung Ceramico. Japan pa yun. Galing Japan pa yun. Kaya, Malaki rin yung kita. Gano'ng kalaki yung kita dun sa... actually yung kita, kasi medyo mahal din yung product. Okay? Oo. Yung, mahal yung product. Kasi yun, ngayong December, may mga promos ako. Siyempre, alam naman natin bro na ang, ang December is walang, parang taong gusto lang pagkain tsaka regalo. Dalawa lang yan, Oo. pagkain at regalo. Ngayon, kung hindi ka magpapa-promo, hindi ka nila igagrab. Okay? Okay. Ngayon, sa insurance ko, syempre mahirap, nahihirapan lahat ng tao. Kahit sabihin mo may travel incentive na paparating, is nahihirapan talaga yung mga tao na magbenta. Pero ngayon, thank you Lord kasi meron akong anim na na sale ngayong December. Kasi Oh. nagpa-promo talaga ako. I mean, 'di ba, dami naming business. Ginawa ko, isa na lang yung promo. Okay, kuha kang Parang insurance. bundle. Bundle. Oo, kuha kang insurance. May dalawang i-insured mong tao, yung kayo mag-asawa, and after nun, meron na kayong free ceramic. Okay, may exterior detail na yon, may ceramic coating pa yon. Malinis na yung sasakyan nyo, insured pa kayo. Yun yung sinasabi ko sa Okay. kanila. Saan ba Okay. yun banda? Yung ano mo? Dito sa Ceramic. San Pablo. San Oo, dito sa Pablo. San Pablo, doon sa Anong may pangalan? SM, yung EL Coatings. EL Ah, Coating. EL Okay, San Coatings. Pablo. Pero nakaano kami. Kasi yung under kami nung sa car wash, pag pumasok kayo sa car wash is ang pangalan ng car wash is Paulos Car Wash. Okay, malapit siya sa sa SM, katabi siya ng nung Colette's Buko Pie. Kilala naman yun dito yung Colette's Buko Pie. Anong mapapayo mo sa mga nag-uumpisa pa lang na businessman? Walang capital o may konting capital para Mm. magsimula ng sarili nilang business? Okay. Sige, sige. Bro, yung sa kasi, para sa mga bago lahat na ngayon meron tayong YouTube, may Google Oo, tayo. tama. Kahit wala kang capital, basta makapal ang mukha mo, makapal ang bulsa mo. 'Di ba? Mm. Manood ka sa YouTube, Chinkitan, kung hindi ka masyadong nanonood ng mga English kasi hindi naman lahat nakakaintindi ng English na gusto mag-business kaya Mm. I highly suggest Chinkitan, yung mga niya, mag-invest din kayo kahit papaano. Yung libro niya, magkano lang naman yon. Basahin niyo din and makinig kayo ng mga videos niya kasi libre yon. Yun yung Mm. pinaka-unang-una kong advice sa inyo. And after that, dahil lahat ng information meron na kayo, start. Okay? Kasi kakaplan mo ng kakaplan, baka mamaya nakuha na nung iba yung yung plan mo. 'Di ba? Oo. Kasi sa mundong 'to, ang daming business na nagbo-boom talaga. Paunahan lang 'yan. Hindi 'yan padamihan ng plano. Ang ganda nga ng plano mo. Wala ka namang actions, hindi mo naman nagawa na-execute. Okay? Natatakot ka magkamali. Okay lang magkamali kasi doon ka mag-grow Ang lang diyan, doon mo makikita yung pagkakamali mo Yung kaibigan ko ngayon nag-start siya. Oo. Okay, nag-start siya ng ng hindi pa naman fully talagang latag na latag. Pero sabi niya, kung hindi ako magi-start, hindi ko makikita yung kulang ko. Hindi ko makikita Oo, yung kulang totoo. ko. Hindi ako May magi-improve. So, experience. start na ako ngayon, food, kaya sa bahay lang. And pagka nag-boom na ng konti, saka ako magpi-physical store. Kasi hindi naman laging physical store Yun yung pangat dito sa Philippines. Ang gusto lahat ng tao, maganda agad yung coffee shop. Maganda. Hindi, simula ka muna sa umpisa. Umpisa. Bahay ka muna. Ganun, para palaki ka ng palaki. Pero pagka gusto mo agad, nandito ka agad. Ako, hindi tatagal yung business mo kasi ito agad ang gusto mo. Hindi mo pa nararanasan yung hirap Oh, parang Dito ang na. pogi kasi pag may physical store no? Ang Pag pogi talaga, ang pogi. pogi tignan Oo, eh. pero ngayon kasi may online tayo, mas pogi pag nakikita nila sa internet yung yung mga product mo. May site ka, 'di ba? Yan Oh, meron katulad na mo, bro. mag-deliver. Oo. 'Di ba? May mga Mm. online na din talaga. Mas boom siya kaysa sa physical. Kasi kung wala kang online, hindi din na ma-reach kung nasan yun Oo. Kung nasa hindi nila Tsaka yung ma-reach unang yung puhunan mo nandun sa benta mo sa deliver, ganon. Yan. Talaga sipag lang din talaga pag naumpisahan mo. Maliit lang yung capital na 5,000, minsan okay na yun. Mag-sushi ka, magganang ka, 'di ba? Mag-deliver ka. O kahit papaano, yun magiging masinop ka kasi kahit anong magsimula ka nga ng maliit,
maliit na nga yung kinikita mo, hindi ka pa masinop, edi Ah, wala lang din. Mauubos lang din at lahat. Yun ang kailangan. Kasi unang-una ko ng ano ah, dati sideline ako, ₱2,000 every month lang yung kinikita ko eh. Pero may savings ako. Kasi hindi naman yan sa paglaki ng ano ng sahod mo. Kumbaga okay. nandiyan yan sa ano, savings mo. Okay, may 300,000 kang kita every month. Kung gumastos ka naman, 290,000 ang ano mo, ang gastos mo sa isang 10,000 buwan. na lang. 10,000 na natira mo, di wala. Mas panalo pa rin yung tao na 20,000 lang yung sinasahod niya, pero ang savings niya is 15,000. Mas panalo pa yun kaysa sa'yo. Di Oo, ba? tama. Yun. Yun. Sa business mo ngayon, ano yung pinapangarap mo in the future? Yung mga goals mo sa future. Yan. Kasi yan. Mm. Thank you bro sa question mo. Ah, Napakaganda. Kasi yung ceramic coating ko and yung naging financial advisor ko, okay? Pag nag-boom talaga siya, mabala ko dun sa ceramic coating ko, magkaroon talaga siya ng ano, different ano, na lupa na magke-create na ako ng ano talaga, yung alam mo yung ano, sarili parang na. physical na siya, sarili na, may glass na, talagang ano na, yung talagang tatauhin na kasi iba kasi yung ano yung nasa may gilid ka lang nagse-ceramic kaysa dun sa mismong nandun ka sa pinaka parang ano, parang oven na tinatawag nila. Oo, yung may garahe. Oh, may Para garahe, siyang detailing, gano'n. Pero detailing. detailing. All in na, all in. All in na, May yung painting, yung ano. painting lahat kasi once na may ceramic ka, kailangan may painting ka, may PDR ka, and everything. So simula tayo sa maliit lang. So yun yung goal ko once na nag-boom na. And alam ko akin tong 2023 na to. Wow. Yan. Manifesting. Pero with actions. Kasi yung iba manifesting lang. Wala namang actions. Wala action. Hirap. Kailangan may action. Kapag may May pangarap, action. may action. Ang main source of income mo ba ngayon yung ano, yung Hmm. pagiging financial advisor? Bukod sa... Ano siya, para sa akin, medyo parang palapit na ako sa pagkaka full time eh. Kasi yun Ah, nga, ano ko na-establish ko na yung mga businesses, may mga tao na akong humahawak doon, alam na nila, may tagalista na, may tagasukli na, and everything. Alam na nila yung gagawin nila. Ang gagawin na lang nila is maglista ng mga kulang para ako na lang yung bibili. And dito na ako nakapokus kasi yun, sabi ko nga, gusto kong makatulong talaga sa mga tao eh. Kasi akala nila pera-pera lang. oo. Pera-pera lang talaga. Money will follow, but alam mo yun, yung knowledge na maipupunta ko sa isip mo is walang kapantay. Walang kapantay na pera yung knowledge ko. Kasi yung iba, wala pang knowledge, okay? Ayaw humihindi na agad sila. Okay? Oo. Hindi pa nila alam yung ano, yung bakit sila kailangan magsimula ng mga fund para sa emergencies nila. Humihindi na agad sila. Wala pa sila nakakausap, wala na agad. Wala na agad, ayaw na agad nila. Ayun, bro. Parang nililimitahan nila yung sarili nila. Oo, yung Ah, mga limited beliefs natin, wag. Kasi madami ng ano diyan, madami ng nawala ng pera diyan sa mga ganan dahil hindi ah, lang kumausap ng ano, something. May opportunity, di grab lang ng grab pagka hindi nag-work, edi may plan si Lord diyan. ano pala yung mga pagkakamali mo sa business na nahihiya ka i-share pero reality nangyayari talaga. Nangyayari talaga, okay? Mga Mm. failing moments. Oh, failing moment. Kasi doon talaga natututo yung mga tao sa mga kung saan ka Okay. nag-fail. I suggest na ano, mag-fail ka na mag-fail. So, Okay. pangit-pangit yung suggestion ko, pero Ah, deep inside kasi yung ano na yon, yung sabi ko sa mag-fail ka na mag-fail. Mag-fail ka ng ano, may natututunan ka. Kasi pag nag-fail ka, inulit mo ulit yung ano mo pagkakamali mo. Hindi yun ano, hindi magwo-work yun. Kailangan pag nagkamali ka, something na may natutunan ka. Okay, yung mga pagkakamali ko, okay, nung una kasi medyo syempre para sa akin ano, mahirap magsimula talaga, mahirap makakuha ng mga clients. Pero it's more in consistency. Kung itutuloy mo lang lahat ng ginagawa mo right now, is magbubunga din yan. And siyempre, lagi kang iisip, kung hindi nagwo-work yung isang bagay, isip ka na agad ng panibago. Okay, yung mga failing moments kasi, mga simple lang eh. Like, for example, sa mga tao, siyempre, yan ang pinakamahirap sa lahat. Minsan, tapasok na lang sa'yo, isa, out of oo. ilan, out of ilan, yan. Medyo stress ka talaga doon.
and walang papasok na customer kasi iisa lang yung ano mo, yung mga ano man, hindi man siya failing moment talaga. Thank ko din kay Lord na hindi talaga sobrang ano. Actually, yung pinakamabigat na is yung itong COVID-19 talaga. Itong And pandemic. syempre, Mm. pandemic kasi unang-una, ah ang ano, syempre walang gustong lumabas eh. Yung mga sasakyan limited talaga eh. Mga nauso pa yung mga online na yan. So, hindi man pwedeng online ng car wash, bro, di ba? Di man Hindi pwedeng pwede. online yung car wash. Oo, syempre pupunta ka talaga doon. Then, struggle ko talaga is yung arawan yung mga tao. And dahil arawan yung mga tao, hindi ko na ano, kukunti yung pumapasok tapos hindi na tumatama eh. Ito yung sahod ng tao, ito yung kinikita. Mahirap eh. So, ang nangyayari doon, consistency. Okay, pagka consistent ka, tapos sinamahan mo ng sarili mong ano, mga diskarte mo sa buhay, and then tataas din 'yon. Ito na yung sahod ng tao, ito na din yung kinikita mo ngayon. Kasi hindi naman laging pantayan eh. It's ano, business up and down 'yan. Okay, kung hindi ka handa yung sarili mo, pag-isipan mo muna ng ano ng bahagya. Okay, kung sanay ka sa 8 to 5 na ano na gusto mo agad mag-switch sa business, ito lang mapapayo ko sa iyo, mag-aral ka muna. Handa mo muna yung sarili mo. Kailangan maliit muna yung business mo. Hindi yung porket yung magulang mo is merong mga may pera, papasukin mo agad dahil may pera yung magulang mo. Hindi naman tugma yung isip mo dun sa pera ng magulang mo. Malaki yung ano, yung pera ng magulang mo to invest para sa business mo, pero yung capability mo ano pa, hindi ka nag-research. Oh, basta ka na lang maano yung customer, basta na lang napasok sa hindi talagang ano, mag-struggle ka nun. Kailangan tugma lahat. Ayan. Ang hirap Then, no, yun. no? Yung ano, ikaw yung boss, tapos mas malaki pa yung pinapasweldo mo sa employee mo. Mas malaki pa yung Oo, sweldo yun. kaysa doon sa kita. Sa Ayun. kita. Nangyayari talaga yon. Pero kung ang rason mo is mag-quit agad, hindi ka pa nakakagawa ng actions ng para tumapal dun sa problema mo, wag kang susuko. Kasi kung walang-wala talaga at nagawa mo na talagang lahat, siguro gawa ka ulit para nga. Laging optimistic ka, gawa ka lagi ng paraan. Okay? Pero hindi laging option yung ano kumbaga parang yung nakita kong ano, yung quote na nakita ko. Okay, hindi laging ang option is mag-intay, kundi pumunta Oo. ka ulit dun sa ano, sa mga mangingisda. Yung mangingisda nandito sa kanan siya Oo. namimingwit. Pala nandun sa kabila. Okay? Hindi, pagka hindi mo na nagwo-work, try mo mag-switch din. Para mga Chinese, pag hindi nag-work sa kanila to 6 months, punta na sila doon sa kabila, 'di ba? Ibang Para mas opportunity naman. Ibang opportunity opportunity. na. Pero kung mas maganda kung itong hindi nagwo-work to ngayon, and then nagkaroon ka na ulit ng source ng ibang income, and then nag-work 'yon, baka mamaya mag-work din to kabila. O, di double-double ka. 'Di ba? Ah, Pero kung bibitawan mo din yung isa, sabi nga nila, 'di ba, lagi tayong magdadagdag. Huwag tayong magbabawas. Kasi yung mahirap, magbabawas ka. Baka mamaya mag-work din 'yon by the time na naging in demand 'yon. Sayang, binitawan mo pala. 'Yon. Oo, ang galing. No? Sabi nila yung generation ngayon, medyo spoiled na. Sabi nila. Pero, Oo, medyo di ba? spoiled na kasi oo, na may mga online na kasi may mga internet na masyadong boom na yung internet kaya spoiled na talaga yung mga tao. Oh, hindi na Yan. nararanasan. Akala nila, unang sabak nila sa business, successful sila agad, ganon. Oo, successful agad sila. Tsaka yung mga nakatingin sa kanila, ang problem sa mga nakatingin sa kanila, is akala sa kanila mayaman agad kasi Oo, may business. Hindi nila alam, inubos na lahat ng pera para dun sa negosyo na yun. Kaya, oo. ayun. Ang Lalo pogi, pag may physical store. Ano? oo, po, okay, physical store, hindi mo alam paano Mm. nag-i-struggle yan sa araw-araw. 'Di ba? Yun lang, talagang medyo mahirap talaga ang negosyo. Kasi kala nila pagka ano 8 to 5, okay, nag-switch sa 8 to 5 yung ano, nag-business na lang. Oh, okay, sariling oras. Sariling oras. Oo. Hindi. Mga businessman, minsan 24 hours yung gising. Oo, hindi Minsan, na ano, no? Minsan hindi na Sabado at ano, kasi, Linggo, meron pa oh, rin. ako nga bro, nung patas ng pandemic, 3 months, walang day off. Ako na rin nagkakarwas ng sasakyan. Grabe, no? May Oo, ako survive na lang talaga. yung business. Alam ng mga customer ko 'yan. Kaya ako binabalik-balikan, minamahal din talaga ako ng mga customer ko kasi hindi na minsan hindi na ikaw yung hindi na service mo yung babalikan eh. Ikaw na dahil okay ka eh.
okay kang tao eh. Minsan yun ang Oo. babalikan sa. Ayos ka talaga, bro. Saludo. Okay, thank you sa opportunity. Unang-una, thank you sa opportunity kay Lot and sa iyo, Sir Carl, dahil Mm. in-invite niyo ako dito sa podcast na to ngayong gabi. And ini-invite ko lahat ng tao na ngayon, kung mayroon kayong mga sasakyan, okay, gusto niyo ng magandang service na mura lang, okay, punta kayo sa car wash namin, yung Paulos Car Wash, and pwede rin tayong magkaroon ng mga promos. May mga promos kami doon, may mga bundle kami doon. And meron tayong EL ceramic coating na sariling sa akin. Kung gusto yung magpaganda ng sasakyan and hindi niyo na gustong yung ang gusto niyo is protection na sa sasakyan niyo. Okay? Ito na yung EL ceramic coating. And i-explain ko sa inyo once na nag-inquire kayo sa akin yung benefits nito. And hindi lang sapat na tayong lahat is protection, may protection yung natin, yung ating sasakyan. Hindi yan naka-ceramic yan, yan ang priority mo. Kailangan priority natin yung sarili natin. Okay, invest sa sarili nyo. Okay, ako din, kung businessman ako, may din tayo, may insurance din tayo. Pangit naman kung naka-insured yung sasakyan mo, then hindi ikaw. 'Di ba? Kaya my name is Lance Ervin P. Jimeno, financial coach. Yan, financial agent, unit manager ni AXA Philippines. And yun nga, magbubukas na yung coffee shop natin. Yan, parang isahan na. Kung gusto nyo. O isahan na, lahat na, nandun. Insured na yung sasakyan nyo. Gusto nyo. Meron kasi sa AXA, pwede nyo insured yung sasakyan nyo. Okay, and yun, pwede nyo insure din yung sarili nyo sa akin. All-in-one na. Hanapin nyo lang. Gusto nyo magpatulong sa business? O sige, bigyan ko kayo ng mga idea. Yan. Habang So, thank you. nagpapaceramic coating, nagko-coffee shop. Coffee, yun ang masarap. Tapos may mga pagkain pa. Yan. Thank you sa time. Samahan niyo kami ulit sa susunod para sa isa na namang makabuluhan at insightful na usapan. Para sa mga full interviews at extended conversations, punta lang kayo sa aming official website. Visit illustradoslearning.com.